Butlangit ang pagsisisi ni Lynette dito nga sa kanyang naging asawang si Carlos. Sinabi niya rito na siya ay isang laso ng kanyang buhay. Ang buhay na binubuo niya na ngayon ay nilalason na niya ng unti-unti. Mula nang magsama nga sila ay naging sunod-sunuran itong si Lynette dito kay Carlos dahil sa pag-aakalang magbabago din ito si Carlos. At dahil na rin sa kagustuhan ni Lynette na i-save ang marriage niya. Ngunit mas tumatagal, mas lalo itong lumalala. Kaya naman itong si Carlos ay lalong nanlaki at nanlisik ang mga mata dahil narinig na naman niya ang kanyang matinding karibal na kailanman ay hindi niya matutumbasan. Ibang-iba silang ng pag-uugali itong ang si RJ. Sinabi niya rito na ano ang ibig niyang sabihin. Kung sa akala niya na makakaligtas pa umano daw itong si Lynette ay wala ng pag-asa. At wala nang makakaalam dahil sinisigurado niya na walang makakakita sa kanya roon. Ang pa niya ay wag na umano niyang pangarapin itong si RJ dahil hindi na mangyayari ang kanyang gusto, huli na ang lahat. Sa kabilang banda, ito ngang si Harry habang may binibili sa tindahan. Dito nga'y maririnig niya itong si Arman habang may kachika dun sa kabilang gilid na mga kainuman. Dito nga'y kinuwento ang tungkol nga sa nakabili ng bahay ni Gary. Ito ngang si Doc Carlos umano na grabe pa daw ang nangyari dahil nabaliw pala ang asawa nito. Na siyang hindi naman totoo kundi kwento-kwento lang ni Doc Carlos nang sa ganun makuha niya itong si Lynette. Nga hindi magduda itong si Arman dahil nga nakita niya itong si Lynette at humihingi ng saklolo. Sinabi nito na sinasaktan siya ni Carlos at kinidnap siya nito at nais niyang makatakas. Ang tanga-tanga naman din itong si Arman at hindi pa nagduda. Hindi niya napansin kung bakit ganun ang pangyayari na telas itong si Carlos ay may tinatago at takot na may pumasok na iba. Hindi rin niya naisip kung bakit naisipan ni Carlos na palitan ang mga susi ng bahay. Narinig ni Harry ang mga chika-chika nga iyon kaya agad niyang inusisa at tinanong nga itong si Arman kung si Doc Carlos Benitez ba ang kanilang pinag-uusapan. Dito na nga sasabihin itong si Arman ang katotohanan. Ito nga at nabaliw nga daw itong asawa nitong si Doc Carlos. Dito nga'y mag-iisip itong si Harry, paanong mababaliw itong si Lynette. May tinatago ang kanyang ama kaya dapat niya itong puntahan. Yan naman, nagpatulong nga siya kay Arman upang tuntunin ang bahay na kinaroroonan ng kanyang amang si Doc Carlos. Lalo't alam niya sa sarili niya na pinaghahanap na nga ito at tinatawagan hindi matawagan. Tanging pag-asa na nga itong si Harry nang sa ganon mapasuko kaya niya kung sakasakaling ay naroon siya sa bahay nitong si Carlos. Kabilang banda, hindi na makapakali itong si Giselle at itong si RJ. Ninais nito na may gagawing paraan nang sa ganun matunton ang kinaroroonan ni Carlos at nitong si Lynette. Batid niya kasing nasa panganib ang buhay ni Lynette sa kamay ni Carlos dahil na rin sa napakatinding ugali nito. At dahil sa kadinumonyuhan nito na tinatago pa nga, ibig sabihin guilty nga itong si Carlos. Kaya naman naisipan na nga nila na mag-imbestiga at kumuha na nga tawagan itong si Froilan upang malaman ang kinaroroonan ni Carlos kung saan na nga ba ito. Ito nga ay makikisimpatya naman itong si Justin at sasabing tutulong din siya sa pag-iimbestiga kay Carlos. And guys, pakaabangan natin kung makakatulong ba itong si Froilan o may magagawa ba siya at mahanap ba niya ang demonyong si Doc Carlos. Sa kabilang banda, patuloy na pinahihirapan ni Carlos itong si Lynette to the point na binubugbog at sinusuntok na nga niya ito dahil alam niya ang hindi na niya ito kakampi, kalaban na rin ang tingin niya dito kay Lynette. Sinabi kasi ni Lynette na kung may pagkakataon siya ay hindi lang sleeping pills kundi laso nang ilagay niya.